Sa buong kasaysayan, sinikap ng sangkatauhan na malutas ang mga hiwaga ng paglikha. Itinuturing ng ilan na ang sansinukob ay isang pagkakataon, subalit ang mas malalim na paggalugad ay nagsiwalat ng hindi maitatanggi na disenyo. Ang modernong siyensya ay kadalasang naghihiwalay ng pananampalataya mula sa katarungan, gayunpaman ang matematika ay nag-ugnay sa dalawa. Tinawag ni Galileo ang matematika na wika ng Diyos, na nagsiwalat ng pagkakaisa ng sansinukob. Ang matematika, ang agham ng walang hanggan, ay nag-aayos sa sangkatauhan sa banal. Sa isang panahon ng katarungan, ang bulag na pananampalataya ay nababagabag, ang katibayan ay nagiging mahalaga. Tanging ang isang banal na pinagmumulan lamang ang maaring magbigay ng katibayan na lumampas sa panahon at espasyo. Kapansin-pansin, ang gayong katibayan ay lumilitaw sa malalim na istruktura ng matematika ng Quran. Ang masalimuot na pagkoding na ito ay nag-iingat sa pagiging tunay ng Quran at nagpapatunay sa banal na pinagmulan nito. Ang mga mananaliksik tulad nina Abdullah Arik at Dr. Rashad Khalifa ay nag-imbestiga sa pangyayaring ito. Ang kanilang mga natuklasan ay nagpapatunay sa kahangahangang pagsasama ng walang hanggang karunungan at pag-unawa ng tao. Isinisiwalat ng matematika ang isa sa pinakadakilang himala ng sangkatauhan na nag-aalok ng katibayan ng isang nag-iisang Diyos. Ito'y nagpapatunay sa kanyang huling mensahe sa sanlibutan. Ang katibayan ay napakalaki na nagpapatunay na ang Quran ay isang aklat mula sa Diyos. Walang tao ang maaring sumulat ng gayong perpektong teksto sa matematika. Ito ang panahon ng katarungan, kung saan ang katibayan ay higit na mahalaga kaysa bulag na pananampalataya. Ang pagtuklas ng isang sistemang matematiko sa Quran ay nag-alok ng gayong katibayan. Isiniwalat ng Advanced Computational Analysis ang isang pagiging komplikado na lampas sa kakayahan ng tao o sa pagkakataon. Nagbibigay ito ng hindi maitatanggi na katibayan ng banal na pinagmulan, na nagpapatunay sa isang walang hanggan, marunong sa lahat, at mapagmahal na Diyos. Ito'y nagpapatunay sa banal na pinagmulan ng Quran at ng naunang mga kasulatan. Para sa mga naghahanap ng katiyakan, ang paghahayag na ito ay nag-ugnay sa banal sa modernong kaisipan. Ito'y isang patotoo sa isang lumikha na naroroon sa bawat detalye ng sansinukob. Ang mensaheng ito ay nagpapatunay na ang pananampalataya at katarungan ay maaring magkasama sa lahat ng henerasyon. Sundan mo kami habang sinisiyasat natin ang pambihirang himala ng matematika ng Quran. Ang pangyayaring ito ay sumasalungat sa pagkakataon at sa disenyo ng tao na nagsiwalat ng walang hanggang karunungan ng Diyos. Ito'y isang paglalakbay ng mga numero, isang tulay sa pagitan ng pananampalataya at katarungan. Natuklasan ang hindi maitatanggi na katibayan ng isang banal na disenyo. Ang disenyo ay lubhang perpekto anupat binabago nito ang pag-alinlangan sa katiyakan. Isinisiwalat nito ang banal sa isang paraan na maunawaan ng modernong isipan. Episode 1, ang Basmala. Narito ang isang Quran na maaari nating suriin ng sama-sama. Ang unang bagay ng himala na ito ay ang unang talata ng Quran. Ito'y binubuo ng 19 mga titik na Arabe. Narito ang mga ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ang basmala na nangangahulugang sa pangalan ng Diyos, ang mapagbigay, ay binubuo ng 19 mga titik. Maaring hindi ito mukhang pambihirang sa una, ngunit tingnan natin ito ng mas malapit. Ang basmala ay inilalagay sa simula ng bawat kabanata ng Quran maliban sa isa. Ang kabanata 9, Sura at Tauba, ay walang basmala. Ang kawalan na ito ay nagdudulot ng mga katanungan at pagkamausisa. Sa Surah 9, walang basmala sa anumang Quran sa buong mundo. Ito'y isang magandang formula sa pangalan ni Allah, ang pinakaawa. Ang bawat kabanata ng Quran ay nagsisimula sa formula na ito, maliban sa Sura at Tauba. Dahil sa ilang mahiwagang dahilan, ang Sura at Tauba ay walang ito.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Every chapter of the Quran begins with this most beautiful formula. But for some mysterious reason, Surah Tawbah hasn't got it. Hasn't got it. Sa lahat ng Quran sa buong mundo, ang Surah 9 ay walang basmala. Kung sa China, Nigeria, o sa ibang lugar, ang Surah 9 ay walang ito. Ang bawat Quran ay may 113 basmala dahil ang Surah 9 ay nawawala ang isa. Ang bilang na ito, ang 13, ay hindi nahahati sa 19. Sa loob ng 1,400 taon, walang iskolar ang nakapagpaliwanag kung bakit iniwan ito sa Surah 9. Ang ilan ay nag-aakala na ang matinding tono nito ay sumasalamin sa banal na kawalan ng kasiyahan. In the Quran, and this number is not divisible by 19. For 1,400 years, no scholar, Quranic exegete, or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent. Ang ilang nagmumungkahi na ang nawawalang basmala sa Surah 9 ay isang sinasadyang pagkakamali ng manunulat. Sinasabi ng iba na dapat sanay naroroon ito ngunit iniwan. Ang nawawalang basmala ng Surah 9 ay nagdadala sa kabuang basmala sa Quran sa 13. Kung ang bawat kabanata ay may isa, magkakaroon ng 14, isang maramihang bahagi ng 19. Ngunit ang 13 ay hindi nahahati sa 19, na lumilikha ng isang kagiliw-giliw na hindi pagkakapareho. Natuklasan ni Dr. Rashid Khalifa ang isang bagay na kapansin-pansin sa Surah 27. Ang Surah 27 ay naglalaman ng dalawang basmala, isa sa simula at isa sa loob ng teksto. Ito'y nagbabayad para sa nawawalang basmala sa Surah 9. And the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So if you go to Surah number 27, sa Surah Al-Baqarah 27 ay binanggit na may dalawang basmala. Ang isa ay nasa simula, gaya ng iba pang mga surah, maliban sa Surah 9. Ang pangalawa ay nasa talata 30, sa loob ng surah. Ang kabuang bilang ng basmala sa Quran ay 14 o 96. Ngayon, narito kung saan ito ay nagiging mas kawili-wiling. So this surah contains two of the opening statement or basmalas. One at the beginning and one in verse 30. And this restores the number of this important opening statement to 114 or 19 times 6. Now here's where it gets even more fascinating. If we count sa pagitan ng Surah 9, walang basmala, at Surah 27, extra basmala, may eksaktong 19 na kabanata. Ang perpektong pagkakasunod-sunod na ito ay nagpapahiwatig ng sinasadyang disenyo, hindi ng pagkakataon. Ang katumpakan at simetriya ay nagpapahiwatig ng isang sinasadyang banal na kaayusan. Ang basmala ay binubuo ng mga manunulat sa paligid ng bilang na 19. Ngayon, surin natin ang apat na salita ng basmala. Ang bawat salita ay may malalim na kahulugan sa kahulugan, istruktura, at paglalagay. Ang unang talata ng Quran ay binubuo ng 19 mga titik. Ang bawat isa sa apat na salitang ito ay lumilitaw sa Quran ng 19 beses. The first verse of the Quran, Bismillahirrahmanirrahim, consists of 19 letters. Every word, there are 4 words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of 19. That is a huge claim. Ang basmala ay binubuo ng apat na salita. Pangalan, Diyos, maawain, at maawain. Ang bawat salita ay lumilitaw sa Quran ng isang maramihang 19 beses. Kabilang dito ang buong Quran na may mahigit na 50,000 salita. Ang posibilidad na ito'y mangyari ng hindi sinasadya ay halos zero.
Ayon sa mga estatistika, ang posibilidad na ang isang salita ay lumitaw ng higit sa 19 beses ay 5%. Ang posibilidad na ang lahat ng apat na mga salita ay mag-align sa ganitong paraan ay mas mababa sa 1 sa third gang. Which is 1 in 19. The chance of all 4 words aligning in this way is less than 1 in 130,000. Ang bawat salita ng basmala ay lumilitaw sa Quran ng isang maramihang 19 beses. Ang probabilidad na ito ay mangyari sa pamamagitan ng pagkakataon ay 170%. Ang mga salitang ito ay lumilitaw din sa eksaktong 119 mga talata, isa pang maramihang bahagi ng 19. Sa pagsasama-sama, ang probabilidad ay nagiging 0. Ito'y hindi malamang na mahanap ang isang solong atomo sa buong sansinukob. Isipin na ikaw ay nanalo sa isang loterya na may odds na 1 sa 180, 1 na sinusundan ng 80 mga 0. Iyan ang tinatayang bilang ng mga atomo sa sansinukob. Finding a single atom in the entire universe. Let's say you took a ticket of a lottery, right? All of us bought a ticket to win the lottery. But instead of 1 in 2 million chance of winning, or 1 in 1 million, or 1 in 700,000, it doesn't matter. Your chance of winning is 1 in 10 to the 80. That's 1 followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe, by estimation. Kung bumili ka ng isang tiket ng loterya na may odds na 1 sa 180, imposibleng manalo. Maari mong i-play ang loterya na ito para sa buhay ng sansinukob at hindi kailanman manalo. Ang Allah ay lumilitaw sa 119 mga talata ng Quran. Kailangan mong manalo ng gayong loterya ng 12 beses ng sunod-sunod. Isipin ang paghahanap ng isang atomo sa universo, pagkatapos ay ulitin ito ng 12 beses. Ipinakikita nito ang halos imposibleng posibilidad na ang mga pattern ng Quran na ito ay naganap ng hindi sinasadya. In succession. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the 1 atom out of 10 to the 80. Now if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80 again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. Kahit na nanalo siya sa loterya ng 12 beses, ang kawalan ng posibilidad ay nananatiling hindi maihahambing. Ipinakikita nito na ang mga pattern ng Quran ay sa pamamagitan ng disenyo, hindi pagkakataon. Ang isang buong aklat ay naglalarawan ng mga kombinasyon ng matematika sa isang pahayag na ito. Gamit ang pangunahing data tulad ng bilang ng mga titik at mga halaga ng numero, lumilitaw ang mga pattern. Ang bawat salita ay kinakatawan ng pagkakasunod-sunod na numero nito, 1, 2, 3, 4. Ang bilang ng mga titik ay binubuo ng isang 8-digit na numero na nahahati sa 19. Ang pag-insert ng mga numerong halaga ay lumilikha ng isang 15-digit na numero na nahahati sa 19. After each number, we insert the number of letters, and this gives us an 8-digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15-digit number divisible by 19. Now, instead of the total numerical Ang pagbubukod sa pamamagitan ng mga individual na titik ay lumilikha ng isang 37-digit na numero na nahahati sa 19. Ang indexing ng bawat titik ay nagbubunga ng isang 56-digit na numero na nahahati sa 19. Ang mga pattern na ito ay pare-pareho, batay sa nakapirming mga parameter at ma-replicate ng sinuman. Ang odds ng pag-replicate nito ay 1 sa 7 quadrillion. Pinili ng Diyos ang bilang 19 upang patunayan ang banal na pinagmulan ng Quran. Ang Surah 74 ay nagsasabi, sa ibabaw nito ay 19, na nagpapatunay sa kahalagahan nito. Itinalaga ng Diyos ang 19 anghel bilang mga tagapag-alaga ng impyerno, na binibigyang din ang kahalagahan ng bilang. Ang Diyos ay naglagay ng 19 mga anghel bilang mga tagapag-alaga ng impyerno para sa mga tiyak na layunin, upang mag-abala sa mga di mananampalataya, upang kumbinsihin ang mga Kristiyano at mga Hudyo ng kabanalan ng Quran.
upang palakasin ang paniniwala ng mga mananampalataya, upang alisin ang pag-aalinlangan mula sa mga mananampalataya at sa mga tao ng aklat. Upang palabasin ang mga nagtataglay ng pag-aalinlangan o kawalan ng pananampalataya. Sa lastaron, ang mga di mananampalataya ay nag-alinlangan sa katang-isip ni Allah, subalit pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang nais. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam sa kanyang mga sundalo. Ito ay isang paalaala para sa mga tao. Walang kailangan ng interpretasyon o paliwanag. Ang mensahe ay malinaw. You need no interpretation, no explanation is required. 19 means 19. Ang 19 ay nangangahulugang 19, ngunit paano ka matugunan ng sinuman na may 19? Ito'y simple, kapag nakita mo na ito, naiintindihan mo na. Bago natin ito makita, tayo'y nag-akala at sinisikap na patunayan ito. Ang pariralang sa ibabaw nito ay 19, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na malalim. Ang katibayan ay napakalaki, na nagpapatunay na ang Quran ay mula sa Diyos.